Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, Binibining President. Kayo po, tawagin natin sa binibining hapon. Paunahan ng hapon ng mga Sa kalaman, bago kayo magsiupo, siguro doon na ayos sa tamang pagkahilera ang ating mga lesaan. Kapag tapos na, kayo balik sa akin at iulan ninyo ang inyong mga kamay. Ngayon, sa kabila naman, inhale, exhale, inhale, exhale. Okay? Makaya na kayo magsiupo. Tapos na kayo? Meron na kayong mga problema sa buhay? wala naman po. Patuloy tayo, lalaban. Ngunit bago tayo lumako sa ating panibagong paksa ay hapon, ay meron na sumili yung mga tanda-tanda mula sa ating nakaraang pagkikita. Okay, bago tayo lumako sa ating paksa ngayong umaga, ay naaalala mo ba ang ating huling paksa nung ating nakaraang pagkikita, binibinisan? Ako po, ito po ay elemento ng tula. Okay, maraming salamat. Bigyan natin na ng dalawang palakpak. Okay? Ngayon, meron bang lumiman sa ating klase? Wala. Okay, ngayon bago tayo bumako sa ating paksa ngayong hapon ay meron tayo gawain. At sa gawain ito, meron kong ihandang larawan para sa inyo na inyong susuliin kung ano nga ba ang meron sa ating larawan. Tignan yung maigi. Mayroon tayo ng dalawang bahagi. Ito ay may bahagi tayo dito at mayroon din tayong bahagi sa larawan dito. Ngayon, kapag nasusulit na ang larawan ito, ay mayroon tayong mga katanungan. Sa unang katanungan, ano ang napapansin ninyong sa mensahe? Pinipili. Mula po sa mensahe, ay mula po sa larawan na napansin ko po ay mayroong bata na nahirap at mayroong po pamilya na hirap. Okay, maraming salamat. Magaling. Bigyan natin siya ng dalawang palakpak. Ayun, para naman sa ating pangalawang katanungan, paano nahinuha ang mensahe mula sa larawan? Inibigay? Okay, maraming salamat. Bigyan natin siya ng dalawang palakpak. Ngayon, paano natin katanungan ang mensahe ba mula sa larawan ay nakikita natin sa totoong buhay? Tama ba? Okay, sa totoong buhay, mayroon tayong mga makikita ng akbang at mayroon din tayong mga malalaman na sabwa. Ngayon sa pang-apat naman, sa anong paraan natin magagamit ang mga larawan? Binibining apple? Magagamit po natin ang mga larawan dahil parang na po sa ating pagkatuto at sa mga guro nila nagtutulong. Okay, maraming salamat. Bigyan natin siya ng tatlong palakpak at tatlong pagdakto ay sabay. Ngayon sa panghuli natin katanungan, maaari ba basahin ninyo ng sabay-sabay? Ang larawan pa ay may kanya-kanyang mga mensahe. Meron nga ba? Oo! Ano yung Mensahe! na ano, mahirap at Mayaman! pero kung sa totoong buhay, ang larawan iyon ay mayroon pang mas malalim na kahulugan. Ngayon, ano sa tingin ninyo ang ating paksa ngayong umaga? Binibining, Jessica? Ano sa tingin mo ang ating Tingin ko po ay patungkol sa tekstong visual. Okay, maraming salamat. Bigyan natin siya ng tatlong palakpak. Sabay-sabay. Handa na ba kayo? Ang ating paksa sa umagang ito ay tekstong visual. At ang ating layunin ay basahin ng sabay-sabay. Pagkatapos sa dalawang minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang makakapagpapahulugan ng tekstong visual batay sa algoritma ng larawan.
Makabubuo ng isang maibig interpretasyon batay sa tekstong visual ng story. Okay, maraming salamat. Ngayon, ano nga ba ang tekstong visual? Kapag sinabi natin tekstong visual, ito ay mga uri ng teksto na nagpapahayag ng impormasyon, ideya o damdamin sa pamamagitan ng mga larawan. Simbolo, grafiko at disenyo sa halip na ito ay purong salita lamang. Kagaya ng larawan na ating pinakita kanina, ito ay mayroong mensahe. At alam niyo ba na ang tekstong visual ay ginagamit natin sa totoong buhay sa pang-araw-araw na ating pakikipag sa lamuha. Mangyari ito ay kapag tayo ay nagtuturo o kapag tayo ay nagbabasa. Ngayon, ang tekstong visual, ito ay mayroong mga halimbawa. Unang-una ay basahin. Poster. Nakakakita ng impormasyon o advertismo. Nakagawa na kayo ng poster noon? Oo. Kapag gumagawa tayo ng poster, kapag tayo ay bumubukit ng mga larawan, ito ay mayroong malalangin na kahulugan. At higit dyan, meron din tayo tinatawag na infographic. Nakagawa na ba kayo ng infographic? Oo. Okay, sa paggawa ng infographic, ito ay mayroong mga larawan at may mga kahulugan. Kapag sinabi natin infographic, ito ay basahin. Kombinasyon ng teksto at larawan upang ipaliwanag ang isang paksa. Ngayon, tulak naman tayo sa graph chart. Ang mga graph at chart, ito ay nagagamit natin sa matematika. At ibig sabihin ito ay nagpapakita ng datos o statistika. Kapag ang isang graph ay mas mahaba ang isang square, ibig sabihin ito ay may mataas na datos. Ngayon, sa ating halimbawa ito ay comics. Sino sa inyo ang nakapagbabasa na ng comics? Okay, mahalaga ang pagbabasa ng comics sa pagdating ng mga libangan. At ang comics ay kwento na gumagamit ang mga guhit at dialogo na mayroong mga kahulugan. At ang panghuli natin ay flyer o pamphlet. Ito ay mga papel na naglalaman ng impormasyon. At ay na dito makikita kapag bibisita tayo ng mga lugar kagaya ng ibang bansa o sa mga dagat, mga beach, may binibigay sila sa ating mga pamphlet na naglalaman ng silang mga tanawin, pati lang mga serbisyong magbibigay, at iba pa. Makanya ba ang pag-unawa ng tekstong visual o paggamit ng mga tekstong visual ang binibinig? Opo. Ito po ay mga taga-atin. Mahalaga ito dahil pinapakita ito ang larawan. Okay, at sa larawan natin na ipapakita sa atin, ito ay may mga kahulugan na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pakikipag sa luma. Ngayon, tawagin natin ang ating kasamahan na sa Binibining about Princess Camille. Hello everyone! Hello! Ngayon, natapos na talakayin ni Binibining Cristel ang tungkol sa tekstong visual. Ngayon naman, tingnan natin ang nasa larawan. Tingnan ninyo at sabihin ninyo mabuti ang nasa larawan. Makikita ninyo na nasa larawan. Okay na, naiintindihan na ang nasa larawan? Oo. Okay, gumapa na tayo sa mga katanungan. Ano ang napapansin sa larawan? Binibining ako. Ang napansin ko sa larawan na ang mga matatanda ay nakaupo at ang mga bata ay nasa gilid at paligid. Magaling! Ano ang mensahe ng ano naman ang mensahe na nakita niyo sa larawan na binibining ang nasa? Para sa akin po, mensahe na mula sa larawan ay napapakahulugan na tayo ay nagsisimula sa pagkabata at napupunta upang pagkatungo sa pagiging. Okay, bigyan natin ng dalawang palakpak si Binibining na nasa. Ngayon naman, batay sa lalakay ni Binibining Cristel, gaano kahalaga ang tekstong visual para sa iyo, Binibining Angel? Mahalagang ito kasi nagpapakita yung larawan kung saan nagpapaliwanag ito na kung ano yung hinahanap. Magaling, bigyan natin siya ng dalawang palakpak at isang bagsak. Sa pangalawang katanungan, sa paano paraan ito nakatulong ang tekstong visual? Binibining Nakatulong ang tekstong visual sa pamamagitan na pagpapakita ng
yun na. Okay, maraming salamat. Dumako lang tayo sa panghuling katanungan. Sa anong paraan natin nagagamit ang tekstong visual sa totoong buhay ni Bibining Apple? Nagagamit po natin ang tekstong visual sa totoong buhay sa pamamagitan na upang mas maging mas maunawaan natin kung ano yung pagpapapulog sa isang bagay. Hindi lang tayo nagbabasa, kundi nakikita rin natin. Maraming salamat, Bibining Apple. Bigyan natin siya ng 5 palakpak. Ngayon naman, dumako lang tayo sa pangalawang gawain. Kumuha kayo ng isang buong papel para isulat niyo ang inyong mga sagot. Nakuha na ba ng isang buong papel? Manyari bilisan, ngunit huwag masunod. Ngayon, basahin ninyo lang ang pagkukunan sabay-sabay. Sa loob ng 4 na minuto, gamit ang larawan, sumulat ng 2 kundi pangkusap na naglalaman ng iyong interpretasyon sa larawan. Ngayon, maaari kayong magsimula sa inyong gawain. Tatlong minuto na lang. Isang minuto na lang. Tapos na ba kayo? Okay, kung tapos na, maaari na ipasa sa harap ng walang tunay ang inyong mga papel. Ngayon naman, kumuha kayo ng inyong mga kwaderno upang isulat ang ating takdang aralin. Maneri, basahin mo na ang panono sa inyong takdang aralin. Magsalisik ng isang poster at bigay ang kahulugan ng larawan at ang kanyang kahalagahan. Isulat ito sa isang bond paper kasama ang poster. Naiintindihan niyo ba ang aming takdang aralin? So ngayon, nagtatanungan ba kayo? Wala na po! Kung wala na, maalamat na rin salamat sa inyong lahat. Paalam at maraming salamat po. Bibili. Okay, umuwi na tayo. Kami